So yun guys, no? So meron tayo ngayong bagong lesson. Ito ay another component, no, sa ating NetBeans or sa ating mga applications na kinakailangan natin bago tayo mag-proceed doon sa ating next topic. So after ng midterms natin, magpapatuloy tayo. So bago tayo magpatuloy doon, yun po ay by the way, ang magiging next topic natin ay database tayo. Okay? So, maggagawa tayo ng mga crude applications, okay, gamit si NetBeans. So, before that, kailangan natin malaman or magamit itong CJ option pane. So, ano nga ba CJ option pane? So, ito po ay parang mga modals, okay? So, yun yung mga window or parang small window na nagpa-pop up doon sa gitna ng screen to get the attention of the user. So, tingnan natin ano ba yung mga example ng J option pane. So, meron tayong apat dito. Una, si message. Next is input, show dialog. Next is confirm, and then si option. So, si J option pane, so ang tawag sa kanya ay, or dun sa code is, for example, si message, J option pane dot show message dialog. So, andyan yan, source code. Okay? Yan. So, balik tayo. Try natin. Run natin si J option pane. Okay? So, meron tayong apat dito. Una ay si message. Okay? So, itong dialog na to or pop-up menu or pop-up window is ginagamit para makuha yung attention ni user, whether it is ang kanyang purpose is to inform the user or may kailangan or may action na nagawa si user na kailangan uh, explain sa kanya, okay, kung ano yung nangyayari doon sa application. Okay, so click OK ko lang. Yan. So kung napansin nyo, ang dalawang option lang natin dito ay X and then okay. Yan. While next naman, meron tayong tatlo pa. So pangalawa natin is si input dialog. Okay, kung napansin nyo kay input dialog, meron tayo ditong text field. Okay, so pwede akong mag-type dyan. Okay, 1, 2, 3. Okay, yan. So, meron tayong dalawang choices or action button dito. Okay, and then cancel. Okay, so try ko maglagay ako. Sabi dito, nakalagay sa message, enter name. So, mag-enter ako ng name. So, Beans Renz. Yan. So, pag nag-hit ako ng okay or nag-click ako ng okay, okay, yan. So, kung napansin nyo, another pop-up yung nag-open. So, naka-code yan. So, this is message dialog. Okay? So, nakalagay dyan, hello, Beans Lawrence. Kung napansin nyo, ang nilagay niyang pangalan dito or yung kadugtong ng hello is yung in-input ko, Beans Lawrence. So, ulitin natin. So, try natin maglagay naman, let's say, pangalan is John. And then, click ako ng okay. Ayan. So, hello, John yung lumalabas. Okay, so this is message dialog. So, naka-code siya na after ako mag-input doon sa ating input dialog, kukuhanin niya yung pangalan or yung data na nilagay ko dito sa loob ng ating text field. And then, yun yung gagamitin niya as reference value sa second dialog natin, which is message dialog. Okay? And then, idudugtong niya lang. Okay? Yan. So, pag nag-cancel naman ako, yan. Kung napansin nyo, ano yung lumabas? Hello, null. So, ibig sabihin nun, walang laman yung ating text field. Hindi ako nag-input. So, null yung lumabas na value. So, click ko lang okay. Yan. So, next is, meron pa tayo dito, which is si confirm and option. So, next is confirm. So, yan. So, eto, meron tayong options dito, which is yes, no. Okay, unlike dito kay input ay okay and then cancel lang. Yan. Okay.
Check natin si confirm. Sabi dito, are you okay? So, click ko yung yes. Okay? Sabi dyan, good to hear that. Okay. Yan. Next naman po, confirm. Pindutin ko yung no. So, pwede pa rin natin makuha yung value ni no. Yan. So, pag nag-no ako dito, so, are you okay? So, let's say, hindi ako okay. Click ko yung okay. So, nakalagay dyan sa message dialog, I hope you are doing fine. Okay. Yan. So, ito yung itsura ni confirm. So, meron pa tayong isa, which is tinatawag natin na option. Okay? Option dialog. Yan. So, kung napansin nyo dito, ano yung mga naging options natin? Or yung mga pagpipilian na choices. So, hindi naman choices, options pala. Okay? So, nakalagay dyan, oo, hindi, ayoko na, test, and then try. Okay? So, ilan yan? 5. So, kung napansin nyo, hindi siya yes or no lang or okay, cancel. So, yung ating mga options is customizable. Yan. So, punta muna tayo dun sa code. So, unahin natin kay message. Yan. Sa message natin, okay, so meron na akong mga code dito. So, for demo lang. So, tanggalin ulit natin to. Yan. So, bago tayo mag-start, sa paggamit ng JOption pane, siya po ay kailangan muna nating import dito sa taas. So, bago mag-public class, okay? So, import nyo, import javabox.swing.jOption pane. So, balik tayo doon sa ating button na message. Yan. Double click natin, nandito tayo. Okay? So, type ko dito, JOption pane dot. Okay. So, yan. Pagkapindot natin ng dot, lumalabas yung ating mga properties na pwedeng iset sa kanya. Okay. So, JOption pane, dito kayo, scroll down kayo. Makikita nyo dito yung mga show dialogues. Okay. So, nakalagay dyan. Ayan. Kung nakikita nyo, show confirm, show confirm. So, may iba't ibang parameter siya. Okay. So, meron dito, dalawa lang yung parameters. So, nakalagay dyan, parent component, and then, message. While yung iba po, kung magdadagdag kayo ng another parameters, for example, lalagyan nyo ng title, and then, option type, message. Okay. So, ito yung pipiliin nyo, yung confirm dialog. So, balik tayo. Hanapin muna natin si message dialog. Kung napansin nyo kay message dialog, meron din tayong tatlong example dito. So, una, type natin to. So, dalawa lang yung kanyang parameters. Yan. Ito yung nasa loob. So, root pane and then yung ating message. So, type tayo JOption pane ulit. Dot show message. Yan. So, yung ang unang example natin, dalawa lang. Try naman natin itong pangalawa. Okay, kung napansin nyo, meron siyang apat na parameters lumabas. So, meron din height. Ayan. So, nilagay tayo dito. Ang gagamitin na naman natin dito ay yung una. So, kung gusto nyo mag-set ng title, pwede kayo mag-set dito. Okay? So, by the way, ito pong unang parameter natin dito is yung ating reference window. Okay? So, let's say, yung show message dialog box natin kasi is pwede na mag-behave siya na lumabas siya sa gitna ng isang specific window, or pwede nyo iset as null para lumabas po siya sa may gitna mismo ng ating screen. Okay? So, mamaya example ko. So, lagay muna natin dito. Comment out ko muna yung pangalawa. So, null, maglagay tayo ng message, hello. Okay. So, balik tayo sa design. Run ko ulit. So, pindutin natin sa message. Yan. So, lumabas yung ating show dialog dito po sa gitna ng ating window. Okay? Yan. So, balik tayo. So, nakaset siya na null. So, kahit saang part natin ilagay sa screen itong window natin, or yung parang main window, is
yung ating show dialog ay nasa gitna pa rin ng screen lumalabas. Okay? So, try natin i-set. Punta tayo dito sa code ng ating JFrame. Okay? Set natin yung generate center na false. Okay? So, di ba pag naka-false yan, lalabas yung ating J-option pane, yung ating frame or JFrame dito sa upper left. Yan. So, click ulit natin message. Yan, nasa gitna pa rin siya. Okay? So, balik tayo doon. Click ko si message. Tanggalin natin si null. Lagay ko, ang gusto ko mangyari, lumabas yung ating message dialog kung nasaan yung location ng ating JFrame or yung parang parent JFrame niya. So, lagay ko dito, this. Okay? So, this refers kung ano yung ating current na JFrame. So, ayan. So, run ko. Okay? Nasaan yung ating JFrame? Lagay ko dito sa my lower left. Okay? Click ko yung message. Lumabas siya dito sa may gitna ng ating frame. So, lagay ko siya dito sa my upper left. Yan. So, doon po siya lumabas. Okay? So, nasa gitna siya. Kahit saan ko yan nilagay, doon yan sa gitna ng frame lalabas. Okay? So, mahalaga yan kapag gusto nyo ay controllable nyo yung location ng ating message dialog. So, proceed tayo. Ibalik ko na lang sa center yung ating window. Generate center. Yan. Pag naran nyo yan, syempre, nasa center naman yung ating frame. Ayan, dun siya lalabas. Pero, pag ginilid ko, ayan, dun pa rin lalabas yung ating show dialog. Hindi siya humihiwalay. Okay? Yung tipong, yung ating window is nandito, and then, nasa gitna lumalabas. Okay? Yan. Okay. So, proceed tayo. So, comment out ko to. And then, balik tayo dito kay yung apat na parameters. Properties. Properties or parameters? Parameters. Yan. So, lagyan din natin dito is kinapital ko. Yan. So, this. Tapos, lagay ko dito ay message. Ano yung message natin? Hello. This is a message. And then, title. Lagyan natin dito title. Ano yung title natin or magiging title nung window? So, lagay ko dito, this is, oh my god. This is, sorry, cut natin yun. Okay, so nawala yung, yung age. So, this is a title. Yan. Okay. Click save natin and then run. Okay. So, click ko ulit. So, by the way pala, in-ignore ko lang si height. Niretain lang natin yung height. So, dyan na lang yan. Okay. So, click ko yung message. Okay. So, kung napansin nyo, hello, this is a message. Ayan. So, yun po yung message natin. Yun po yung nasa loob ng show dialog or ng dialog natin. And then, yung ating title ay saan nakalagay. So, nandito po siya sa may taas ng window. So, parang nagbukas kayo ng file explorer. Tapos, kung nasa ang folder kayo, yun yung lalabas. Ayan. Kunyari, video or picture. Diba? So, yan. Okay? Click OK. Yan. So, proceed tayo. Yun po yung show dialog natin. And then, proceed naman po tayo dito kay input. So, si input natin, ganito po yung code, sample code niya. Yan. So, sorry, medyo mahaba. So, minimize ko lang tong nasa left side natin. So, yan. So, kung napansin nyo, hindi tayo nag-start sa J-option pane. Okay? So, meron tayong, anong tawag dito? Ito po yung declaration natin. So, meron tayong dineclare na variable, which is, ang pangalan ay name, and then data type natin ay string. So, nalagay dyan, may assignment tayo, may equal. So, mag-a-assign tayo ng value kay name. And then, yung ating J-option pane is nakalagay doon sa reference data. Okay? So, kung napansin nyo, si
input natin is kumukuha siya ng input. Para siyang scanner din, pero naka-UI. Click OK natin. Ayan, hello 234. Kung ano yung input ko, yun po yung lumalabas dito kay message dialog. So, ito yung sinasabi ko kanina. Naka-custom code siya. And then, after natin mag-input sa dialog or sa input dialog, may lalabas na show message dialog. So, nakalagay doon, hello plus name. So, lagay tayo. So, input beans. Okay? Click OK. And then yan, hello beans yung lumabas. Okay? So, kung ano yung input natin, nilagay natin dito sa variable name. Okay? Nilagay natin sa variable name. And then, yung variable name is pwede natin, or yung variable, or yung data sa loob ng variable, okay, is pwede natin gamitin po dito sa show message dialog or anywhere else. Kunyari, gusto nyo i-set sa isang label, lagay nyo doon, hello plus name, and then, upon clicking yung ating show dialog, and then, magpapalit po yung content ng ating label. Okay? So, that's one way to use yung ating input dialog. So, kung kailangan natin ng quick input from user, gagamit tayo ng input dialog. Okay. So, next naman po, meron pa tayong dalawa. So, next is confirm. Okay. So, si confirm po, ito yung kanyang code or yung sample code. So, parang ano lang din yan. Ang papalitan nyo lang dyan is JOption pane dot show confirm dialog. Okay? So, retype natin. So, JOption pane dot show mali pala yung spelling. JOption pane dot show confirm dialog. Okay, yan. Meron pa yan. May iba't ibang properties, parameters. Yan. Ayan, parameters. Okay? So, click natin yung simple lang, dalawang parameters. So, yan. So, root pane, anong frame yung re-reference natin, lagay natin this. Tapos, yung choice. Kailangan nga pala natin ng message. Maglagay tayo dito ng are you okay? Okay. And then, lagay tayo dito JOption pane dot ano yung gusto nating maging option. Cancel option. Okay, option. Yes, no option. Yan. And then, okay, ano yung mali? It's different. Are you okay? Yung title. Hindi natin nalagay yung title. So, maglagay na tayo title. Lagyan natin confrontation din kasi same lang dito sa taas. Station, confrontation, comma. Okay? Comment out ko to. Then wala si choice. Di ba kanina nire-reference natin si choice. So lagay tayo diyan int choice is equals to yan. Okay. Kung napansin nyo, di ba yung choice natin ay naka data type na integer. So, bakit kaya? So, kung napansin nyo dito, after ng ating show confirm dialog, meron ako dong sa design, meron tayo ditong sample label. So, nakalagay dito output LBL. Okay? So, palitan ko lang yung properties nito para mas kita natin. Lagay ko 18 volt. Yan. Okay? So, tingnan natin ano mangyayari. So, bakit kaya tayo may int dyan instead ng string? Okay. So, confirm dialog. Okay. So, nakalagay dyan, confrontation. Are you okay? Yes or no? Okay.
So, pag nag-click ako ng yes, okay, so 'di ba na may assignment din tayo dito kay confirm dialog, may choice siya na variable. So, ano kayang gagawin nito? So, pag nag-click ako ng yes, ano kaya yung makukuha nating data, no? So, pag nag-click ako ng yes, ang makukuha niya, ano lumabas doon sa ating label, 0. Okay? So, click ko yung confirm, click ko yung no. Okay, 0 and then 1. Okay? So, para siyang array. So, every choices na meron tayo dito, lumalabas ay kung anong order niya. Kunyari, si yes, ito ay mag-start from 0, and then no ay magiging 1. Okay? So, para siyang naka-array. So, try natin maglagay or baguhin yung ating options. Okay? So, joption pane dot, ayan, sino yung tatlo dito? Okay, cancel option. Okay, cancel. Asan yung tatlo? Yes, no, cancel. Ito. Yan. So, try natin. Yes, no, cancel. Confirm. Yes, no, cancel. Ano kayo magiging value ni cancel? Ito ay magiging 2. Okay? So, by doing that, pwede natin reference kung ano yung pwedeng pagpilian ni user. Kunyari ay, yun nga, yung kanina, yes, no option lang. So, kapag okay si user, ang choice na lalabas or magiging data sa choice is 0. Okay, so ibig sabihin okay siya. So good to hear that. So next naman kung no yung pinili niya, which is ang nagre-return na data or yung value, ayan, so no ay 1. So meron tayong condition dito. So choice, if choice is equals to 1, so ito yung magdi-display na show message dialog. So I hope you are doing fine. Yan. So, next naman po. Okay. So, mag-proceed tayo. Last na to, si option. So, si option naman po ay parang si confirm lang din. Pero, ano yung pinag-aiba nilang dalawa? Meron tayong customizable dito na choices. Okay? Kay confirm ay hindi. Wala siyang ganung option. So, punta tayo. Hanapin natin yung code ni option. So, double click natin. Okay? Kung napansin nyo dito, meron tayong object. Okay? Parang array. Yan. So, meron tayong array. Yan. So, oo, hindi, ayoko na, test, try. Okay? So, yan. So, pag nagtanggal ako dito, tanggalin natin si test and then try. Yan, tanggalin natin. Yan. So, run natin yung ating code. Option, oo, hindi, ayoko na. So, nagbabago-bago yung ating choices. Okay? So, pwede natin siya gamitin para sa mga scenario na kailangan natin ng specific na choices. So, si confirm kasi, limited lang. So, pili lang ang pwede nating ilagay na choices sa kanya. So, dito kay option, ayan, madami nga tayong option. Pwede tayong mag-set. Okay? So, punta tayo doon sa ating show, sa code ni show input, input or option pala, option dialog. So, ito yung kanyang code. Okay? So, first parameter, yung ating reference window. So, lagay ko dyan null para sa gitna talaga siya. And then, are you sure you want to delete this record? So, this is the message. Okay? Yung message po ay yung nasa loob ng ating frame or itong dialog box. Okay? So, click X ko lang. And then, si delete naman po ay yung ating title. So, yan. So, meron din yan nakalagay width and then height. So, iniwan ko na lang. Iniwan ko na default. And then, yung null icon. So, this is the icon. So, pwede rin kayo mag-custom ng icon sa kanya. Okay, pwedeng image. So, hindi ko na siya demo. For now, balik tayo. So, si options. Okay. So, ito po yung variable natin. So, si option. So, try ko nga yan. So, lagay ko dito sa baba. Nag-new line na ako para mas kita natin. So, si options po, kung napansin nyo,
pag nag-hover ako sa kanya or kinilik ko to, nag-reference siya doon sa declaration. So, si options po, ito yung ating array. Okay? Yan. And then, next parameter, naka-default lang din po. So, exit and close. Yan. So, next code natin, or next sa line of code natin, meron tayo ditong output label ulit, .set text. So, para ma-reference din natin, ano yung lumalabas na data doon sa JOptionPay natin, or ano yung pwede natin makuha na data sa kanya upon choosing which options ang kinilik ni user. So, balik tayo sa design. So, si option, click natin. So, si option, similar lang din ang behavior ng data niya. Okay? Pag display dito, tingnan natin. Pag nag-click ako ng hindi, okay, so 1 yung lumalabas sa label. Pag nag-click ako ng oo, 0. Okay? Siyempre, pag nag-click ako ng ayoko na, ito ay 2. So, following the rules ng incrementation, same din po kay array. So, 0 and increment by 1. So, try natin. Magdagdag tayo ng bago. So, ano kayo pwede natin idagdag? Oo, hindi, ayoko na, mamaya na lang. O, lagay natin dyan, mamaya na lang. Or, next is, pag-isipan ko muna. Yan, pag-isipan ko muna. So, yan. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, and then 5 na choices. So, click ko lang okay. Option. Yan. So, meron tayong 5. Okay, so, are you sure you want to delete this record? Yan, sabi ko sa inyo, gagamitin natin yan sa ating database. So, pag-isipan ko muna, yan. So, lumabas doon ay 4. So, 0, 1, 2, 3, and then 4 following the starting number na 0. Okay? Yon. So, that's our lesson or supposed to be laboratory natin today. Yan. So, siguro by next week, sana makapag-lab tayo. And, no, sorry. So, sayang kasi yung pasok nyo. Kung ako lang din naman papasukan nyo. And, isa lang yung subject natin. Isang subject lang ang papasukan nyo. So, sayang yung pamasahe. So, okay na muna siguro. For now, ito yung maging delivery ng lesson. So, meron pa tayong yung lecture. Siguro by next week din, Friday, siguro naman tapos na yung accreditation namin noon. Makakapag meeting na tayo ng normal. So, sana available, no? So, walang magbagong schedule. Siguro by Friday tayo, 'di ba? Friday 4 to 7. And then by Sunday, meron tayo ulit laboratory. Okay? So, magla-laboratory tayo about this lesson. So, sa JOptionPay. Bago tayo mag midterms. So, sa midterms po natin, guys, hindi pa naman po ito kasama si JOptionPay. Ito ay sasama ko na lang po sa finals. Okay? So, kahit din ito reviewin sa ating exam. Okay? So, yun lang po. Good afternoon ulit. So, sana umabot mamaya sa inyo. I-edit ko lang. May kakat lang ako na konti.